Hi guys, Frenzo from Mod here. So, ito yung first video namin para sa mga tips and tricks na pwede namin ituro sa inyo to help you guys have a profitable and successful print-on-demand store with Mod Factory. Okay, so yung first video natin is all about profitability and paano natin i-make sure na profitable yung print-on-demand store or brand na ginagawa natin. No? So generally, pagdating sa profitability, two main factors lang ang tinitingnan natin dyan. Yun yung number one is yung RTS rate and number two, yun yung ROAS. So, yun yung two main factors natin pagdating na kaya nating basically pwede nating i-control para mapataas yung profitability natin. No? Alright, so as an example, kung ano sabihin natin, so shipping usually 90 yan. Selling price mo sabihin natin 800. So sabihin natin ang ROAS mo is 3, profitability mo is 4% lang, no? But if, for example, ang ROAS mo is 7, di 23%. If it's 6, 21%. So, yun yung isang malaking factor. Second doon is yung RTS rate. Kasi kung ano sabihin natin, ang ganda nga ng ROAS mo, 10. So, 27% ang profitability mo sana. Pero kung yung RTS mo sobrang taas, 20%, ang baba na magiging profitability mo. So, kung ano sabihin natin, what if ROAS mo is 5, sobrang binababa niya yung profitability, no? So, generally, ang good RTS na rate natin is less than 10%. And then, ang ROAS natin, ideally, is 4. Gives you profitability of around 12%, no? So, isa-isahin natin yan. So, for ROAS, ano ba yung mga things na pwede nating gawin para mapataas to, no? So, number one na tip na pwede natin gawin, no, is gumamit kayo ng dynamic product ads sa Facebook Business Manager. So, so as an overview, no, yung dynamic product ads ang ginagawa na to is kinukuha niya yung catalog mo from your Shopify store and then ito yung ginagamit ng Facebook para ipakita sa tamang tao yung tamang product. So, magkakaroon kami ng separate video to explain paano gawin ang dynamic product ads, pero this is, again, one of the things that you can do. No? Another thing is to just add more products or more designs. So, there's a chance kasi na baka yung products currently on your website, hindi siya nagugustuhan ng target audience mo, no? So, one way to solve this is mag-add ka lang ng new products. So, another thing, so hindi lang siya adding ng new designs, adding more products is also good kasi nagkakaroon ka ng iba-ibang price points, no? So, by having multiple price points of products sa Shopify store mo, nagkakaroon ng mas maraming variety at mas malaki yung possibility and probability na mag-order si customer sa inyo. Okay. Another thing is opening new sales channels. So that's Shopee, Lazada, and TikTok Shop. So yung kagandahan kasi with a lot of these marketplaces, no, like Shopee, Lazada, TikTok Shop, is sila na mismo nagdadala ng traffic papunta sa store mo. Thus, mas malaki yung likelihood na magka-sales ka without having to spend any money, no? So yun yung problema kasi when you're running a Shopify store, very reliant ka sa paid ads para magkaroon ng sales. So another connected tip, no, pagdating dito sa mga marketplacing is using affiliates or influencers. So ang pinakamaganda dito is order ka ng some samples of your products, pamigay mo sa mga influencers para they can help promote your product. No? Another hack that you can do is actually pwede mo gamitin yung paalam ka sa influencer kung pwede mo gamitin yung videos nila para sa pag-run ng ads. So at least ngayon, meron kang video ads or even like photo ads na mas makakaakit sa mga tao and mas likely silang bumili. Another thing you can do is using affiliates. So si Shopee may affiliate program siya. Si TikTok Shop at si Lazada may affiliate program din siya. Pero ang pinaka-suggest namin is using TikTok Shop's affiliate program. Ito yung pinaka-easy to use kasi. And so far, what we've seen, ito yung pinaka-nagiging effective to pagdating sa getting sales. So maganda sa affiliates, it's magbabayad ka lang ng certain percent of your product
sa affiliate once meron na siyang successful na nabentahan, no? So, how TikTok Shop's affiliate program works is pili ka ng mga affiliates, send out ka ng product sa kanila, tapos gagawa sila ng videos sa account nila para i-push yung product mo para magkaroon sila ng sales eventually. And then magkaroon sila ng commission from those sales. Yun. Ano pa bang mga ibang possible ways to increase ROAS? So generally, ito naman, 'pag meron kaming mga new tactics na nakikita na gumagana, i-she-share naman namin sa inyo. So this is quick overview lang 'to. We'll also deep dive on this para makita kung ano yung mga iba pang deep dive natin isa-isa 'to sa susunod na mga videos para matuto talaga kayo paano ba gagawin 'tong mga 'to. So next thing na puwede nating ngayon gusto naman natin pabain is yung RTS rate. So ano ba yung mga things na puwede nating gawin para mapababa yung RTS rate? So number one is opening new sales channels. So actually kapag may Shopee ka, Lazada ka, mas mababa kasing RTS rate sa mga platforms na 'to. Kasi yung mga platforms, so si Shopee, Lazada, and si TikTok Shop, meron silang sarili nilang, ah, technology para ma-prevent yung mga, RTS na 'to or yung mga fraud orders tinatawag. Another thing na puwedeng gawin is give discounts. So, give discounts for non-COD payments. So ang ibig sabihin nito is if magbabayad sila through credit card, GCash, or bank deposit, meron silang 10, 5, 10, or 15% discount na makukuha. So malaking bagay ito kasi at least mapapababa niya yung RTS rate niyo. So for Shopify, kung gusto gawin 'to, a Shopify app that we recommend is called PayFi. So magse-set up siya ng payment rules para kapag may nilagay na discount code si customer, matatanggal yung COD option. Okay. Another thing is yung download the Shopify app na Blocky. So itong Blocky kasi binablock niya yung mga VPN users, bots. Ito yung mga taong gumagamit ng bot para mag-order lang sa site niya. So pag madalas marami kayong fake orders, pwede niyo gamitin 'to para ma-block yun, no? So number one, enable parang enable yung need to create account with Shopify before checkout. So ito, another thing na pwede niyong i-implement is i-require niyo yung mga customers na kailangan nila mag-create muna ng account or I think i-verify lang nila yung email nila para makapag-go through sa actual purchase, no? Another thing that we can use, ano pa ba? So yung uh, so yung optimizing yields in the checkout. So ito, pakitaan kayo ng example of what that looks like, no? Na optimized yung checkout language. So here's Tasteco, a store na example. So actually makikita natin yung pati yung PayFi dito. So pag kinelect natin yung buy it now, so makita natin kung pag natin yung nakalagay dito, mga placeholder dito sa fields na to, ay nakalagay yung complete address. Make sure na nakalagay yung barangay, yung mobile number, make sure na nakatamang format. Tapos another thing is ito, okay na, sorry, never mind. Wala pala yung PayFi dito, hindi pa naka-enable, no? So here, ito yung sabihin ko by saying na optimizing yung checkout fields sa checkout, no? So actually check natin sa Think PH. Alam ko kasi meron kaming isang store na naka-ano yung eto. So ayan, so buy it now. So itong mangyayari diyan. So ito, as you can see right now, nakalagay pa rin yung cash on delivery option. Pero pag nilagay natin itong code na 'to, pag in-apply natin, so may 15% off si customer, tapos at the same time mawawala na yung cash on delivery option. So that way hindi ka nila madadaya and mas mai-incentivize yung mga tao para
magbayad na agad, 'no. So yung PayFi yung app na ginagamit para gawin 'yan. Alright, I think for now, ito lang naman yung mga basic tips and tricks na puwede nating gawin. In the future videos, i-explain namin isa-isa paano gawin 'to. So, back to the profitability calculator lang, 'no. Another thing din pala is yung price. Kapag sobrang baba kasi ng price niyo, for example, it's 500, kailangan sobrang taas ng ROAS na hahabulin niyo para lang maging profitable. So, ito even at 10, di pa rin kaya. 15, ang baba pa rin. Kahit I think, ah I guess kahit 20 nga ata, eh. So, as you can see, sobrang hirap siya habulin, 'no, when it comes to profitability. So, ang suggestion talaga natin dito, kapag premium yung product na ginagamit niyo, 800 at 700 na yung product and then 100 for shipping para at least 800 yung AOV. Pero puwede niyo pang akyatan depende sa kung feeling niyo yung designs niyo mas mabenta, puwede naman. Pero kung ayaw niyo sa sobrang taas na presyo, puwede naman kayo mas mababa, which is sabihin natin 400 na product and 500 sa shipping, dun lang kayo sa basic, 'no. So, at least sa basic, if you're getting, uh, 7 or 10 na ROAS, 10 na ROAS, profitable pa rin kayo. So yun lang. So those are some quick tips na nabibigay namin to help you guys improve your store's profitability. Thank you. Hopefully nakatulong.